woman was by no means a lesser creature. The same God who made Adam also Eve created her in her own image. Kaya po, dignity ng isang babae, kapareho lang natin siya. Nilikha ang lalaki mula sa alabok. Kinuha naman ang babae sa tagiliran. At yung asawa mo, yan yung nawawalang tadyang. Amen? Baka mas malaki sa iyo, no? Pero yan pa rin yun. Yan pa rin yun. Yan yung nawawalang tadyang. Kaparti yan ng katawan mo. Kaparti yan ng katawan mo. Yang asawa mo, kaparti yan ng katawan mo. Hindi yan aksidente. Si Adan, kinuha si Eva sa tadyang, pinatulog siya. Tumugo yung laman ni Adan. Inoperahan niya ito. Inoperahan niya, kinuha niya mula sa kamay niya, pinasok niya ang kamay niya, tumugo ang katawan ni Adan. At kinuha niya yung tadyang. At nilikha niya itong babae. At ano sabi ni Adan dito? Alas, o kaya sa wakas, meron na akong kapartner. Bone of my bones, flesh of my flesh, blood of my blood. Yang asawa mo, flesh of your flesh, bone of your bones, blood of your blood. Alam nyo dito sa Bible, matalino si Adan eh. Sabi ng Diyos sa kanya, Adan, pangalanan mo lahat ng hayop. Sa tingin niyo po, yung lumapit sa harapan niya, isa-isa. Ayon sa maraming Bible scholars, ang lumapit kay Adan ng mga hayop, mga mag-asawa. Kasi by partners by partners yan. By partners. Ano kayang naisip ni Adan nung lumapit yung mga hayop sa kanya? Bakit kaya may mga partners ito? Di pa po ang kinuha si Adan ha? Samantalang ako, walang partner. Kaya ako nalungkot si Adan. Kasi lahat ng hayop pinangalanan niya at may partners. Pero wala siya. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinatulog si Adan sa pinakamalalim na tulog at kinuha yung tadyang. At ang sabi niya nga po, sa wakas, buto ng aking buto, laman ng aking laman, dugo ng aking dugo. Yan pong asawa ninyo, asawa ko, laman ko po yan. Galing siya sa tadyang ko. Maaaring siya Adan ang sinasabi ninyo, pero actually, totoo yan sa atin. Totoo yan sa atin. Sir, ay pastor, paano kung hindi nakita na ng Diyos in advance for knowledge? Yung asawa mo, nakatabi mo ngayon, for knowledge, nakita niya na yan noon. Hindi yan aksidente. Bago niya likhain ang mundo, nakita niya na nandito tayo sa Max. At nakita niya na lumaragasa kami mula Tarlac hanggang dito. At-aaten ng at magtuturo kami. Nakita niya na yan. Kaya, hindi natin alam kung ano mangyayari pa, no? Pero nakita na ng Diyos ang plano niya sa iyo. Kaya pagbutihin mo. Amen? Kahit maaaring nga ilang taon pa mula ngayon, ay pumuti na yung buhok natin, makalbo na, maubos ng ngipin, ay mahalin pa rin natin ang ating asawa. Amen? Nung nag-aaral ako sa FPU, naglalakad kami mga klase ko sa recto, unbeliever pa ako nung meron ako nakita, ugod-ugod na matanda, at matandang babae holding hands, at nagingitian sila. Di ko alam kung asawa niya, malamang asawa niya yun. Sabi ko sa barkada ko, siniko ko sa ko, ang okay naman itong mag-asawa ko ito ka. Ang tanda-tanda na, nagingitian pa. Tapos nagyayo ka patakapay. Sabi ko, siguro 70 years old na yun. Nung na po, nag-get Christian ako at nakapag-asawa ako, sabi ko, tama pala yung ginawa ng pag-asawa niya. Kumarap ako sa Diyos, sabi ko, Panginoon, yung kung sinabi ko doon sa matanda na yung patawarin mo, tama pala yung ginagawa ng matanda na nakita ko nung nag-aaral ako sa FBU.
Ngayon, na-realize ko yung pag-ibig ni Jesus sa atin at pag-ibig mo ngayon sa iyong asawa. At ang sabi dito sa Bible, sa Genesis, tignan po natin, no, sa Genesis 3:24, Genesis 3:24, gusto po ba namin maging successful sa lahat ng areas ng buhay? Sa trabaho, sa pagkalinga sa mga anak, sa negosyo. Amen. Mahalin mo ang asawa mo. Sabihin mo nga, hawakan mo nga ulit ang kamay. Erog ko, sabihin mo. Sweetheart. Love, sabihin mo. Mamahalin kita. Pangalawa kay Jesus. At ang buhay natin, at ang pamilya natin, ay nagtagumpay na. Pero magpapasabog ka sa akin. Sabi ko sa at mamahalin kita. Amen? Magpakagayos ka. Walang success sa buhay ng kasama niya. Kita niyo po yung mga naghihiwalay, nag-aaway. Wala po. Pananagutan nila nun sa Diyos. Pananagutan nila. Dito po sa Genesis 3:24, tignan niyo po, Genesis 3:24. Genesis 2:24 pala. Therefore shall a man leave his father. Genesis 2:24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall become one flesh. Ito, therefore na ito. May nangyari na sa taas. Conclusion na ito. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave into his wife, and they shall become one flesh. So tayong mga may asawa ay we will leave our parents. Alis tayo sa bahay ng ating mga magulang. Huwag kang sasama sa bahay ng tatay at nanay mo. Umalis ka. Umalis ka para nandun ang kamay ng Panginoon. Sabihin mo sa tatay at nanay mo, tatay, nanay, mama, gusto kitang pagpalain. Ano anak? Aalis ako sa tahanan na ito. Amen? Wala. Ayaw talaga. Sabihin mo sa tatay at nanay mo, sabi sa Biblia, mama, I want to bless you. Aalis ako dito sa tahanan na ito para pagtayo ka ng sarili mong pamilya. Sa mga may anak na mag-aasawa, ang magandang regalo dyan, sasabihin ninyo, anak, regaluhan kita, I want to bless you. Lumayas ka na dito sa bahay na. Huwag naman gano'n, ha? Huwag naman gano'n. Pero, ang pinakamaganda dyan, pag nag-asawa yung mga leave their parents, they must leave their parents. Para sa ganon, magkaroon ng sariling pamilya. At ang pangalawa dito ay, ang sabi, ay, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife. Tingnan niyo pa, cleave unto his wife. Kailangan po mag-cleave daw yung mag-asawa. Ang ibig sabihin po ng cleave dito, ay cling or adhere, be join, pursue, hard, stick, take, cling or adhere. Ang example po nito ay yung rugby. Pag ang isang bagay ni rugby mo, ganun po ang mag-asawa. Rugbyhan mo. Hindi lang. Yung example pa nakita ko sa Giseños Bible Dictionary ay welding daw. Yung bakal, yung dalawang bakal ay i-welding mo. Ang ibig sabihin ng clip together. Clip together. I-welding mo, itali mo, simentuhin mo, o kaya ipaku mo. Sa mag-asawa, clipping together. Sir, Pastor Abe, pwede bang mag-abroad yung asawa kong babae? Ang katotohanan, ito po, biblical standard yan. No?
Ang babae po, pag nag-abroad